42. Ayan tayo. Dila mo ba lahat? 42 po. 42. Hymnal 42, I am thine, O Lord. Ready? Sing. I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rest in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Going blessed Lord, to the cross where thou hast died. Drawing nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. And my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in time. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of my single heart, that before thy throne I stand. When I kneel in prayer and redeem my God, I commune as friends with friends. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. In the depths of love that I cannot know, till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach, till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the precious bleeding side. Sige po, hinihinig ko po ang presensya po na nilalama para po sa akin. Tayo manalangin naman banal, muli po yung lumalapit sa inyo, tumingi ng kapatawaran at pagtutuwid sa lahat ng aming kamalian at kasalanan. Nawa makabagay niyo ang bawat isa narito, maging katanggap-tanggap ang aming pag-aalay ng oras na ito sa inyong harapan. Kasabay na iba pang mga iglesia ang pinapanalangin naman, gabay mo na kapayapaan, katahimikan, bigyan mo ng bukas puso mo isipan ang bawat makikinig. Patuloy niyo ibuhos ang kapangyarihan ng iglesia ng Espiritu Santong Banal sa lahat ng iglesia nananampalataya, kumikilos na ayon sa inyong katotohanan. Muli ang mapringgan sabayin, gabayin niyo kami sa buong magapon, itago niyo sa ilalim ng kapangyarihan niyo ang bawat pangaral at maging fountain of truth ang bawat pulpito, Ama.
Iyong santo dalangin sa dakilang pangalan. Amen. Ako po na po tayo. Announcement po. Malikot tayo. Ngayon po, ang unang araw ng Sunday kung saan tayo po, ang church po natin ay organized na bilang church po talaga. Hindi po, hindi lang po tayo mission. Church na po. Pagamat po sa iba po sa inyo, hindi namin nakasama kahapon. Masaya po kami na nakasama po namin kayo ngayon. Ngayong sasamba. Announcement po, tuwing Monday, yung tuwing Monday na Bible study po natin is gagawin na po officially Friday na po. At gaganapin po ito sa sila sa lugar po ng Pantay sa ating kapatid na si Shinobi at sa lugar po ng Silabis. Ang nakaschedule po ngayong linggo is sa lugar po ng Pantay ng Shinobi. Sa Sabado naman po, alas 3 ng hapon dito po sa lugar ng Orville. Kung may invite niyo po sila at RG yung mga kapit-bahay niyo po sa Sabado po. Extension class po sa mga bata tuwing Sabado rin po alas 4:30 PM sa lugar po ng Tropical Park sa lugar po nila Pastor. Prayer meeting po tuwing Tuesday po ulit. Mababago po yung oras. Yung dati pong 6 is possible na maging 6:30 o kaya 7 po Pastor. Kahit po may trabaho na po. Ayun po. Yan. Wala na po pa ibang announcement, Pastor. Wala na po ibang announcement para po sa ating morning worship. Kaya po ang ating Pastor, Pastor Rustico Danalin. Mama, ito. Tumayo po tayong lahat bilang pagkakas sa salita ng Panginoon. Masukay sa akin sa Matthew chapter 10. Magkasahin po natin from verse 40 hanggang verse 42. Ito na po yung huling set ng verses sa chapter 10. Basahin po natin ang salita. Sabi po dito, He that receiveth you, receiveth me. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Sabay-sabay po tayo. And whosoever shall give a drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of his disciples, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Nalaman po tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa mga biyaya, mga kaluluwang na inisito po Panginoon, bata man o matanda. Mahalagahan namin ang bawat isang minuto, Panginoon, dahil importante sila sa iyo. Mga Panginoon, sa umaga nito, mag-usap kayo at salita niyo lamang maglabas sa pulpitong ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, mag-glorify ka namin sa araw na ito. Maging masaya rin ang fellowship namin bilang isang iglesia at kakapatiran sa iyong pangalan. We truly pray for your presence, Panginoon. Otherwise, walang kwenta ang gaganapin namin paglilingkod sa amin. Salamat, Panginoon, patawad sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Kung maalala niyo yung context ng Matthew chapter 10 ay yung pag-send out ng Panginoon sa kanyang mga disciples. We have been in a series. Unang-una, yung way ng pagkakasend out ng mga disipulo. Pangalawa, inaral natin kung ano ba yung dapat ginagawa ng isang disipulo. Last Sunday, inaral natin yung kapalit ng pagiging isang disipulo. Na handa kang masaktan, handa kang kalabanin ng mundo, handa kang i-persecute, na kahit ang iyong sariling pamilya ay makakaaway mo at i-prioritize mo yung discipleship na ibinigay sa iyo ng Panginoon over everything else.
Pero ngayon, sa pagtatapos ng Matthew chapter 10, God is now giving us yung context of rewarding yung mga taong tumatanggap at tumutulong sa mga disipulong sinend out ng ating Panginoon. In this passage, our God is giving us a glorious truth. Ang sabi niya, to receive yung mga messenger na ipinadala ko sa mundo, to receive the King Himself. It is to receive Christ Himself. And anyone who receives Christ, he is receiving God and welcoming God sa kanyang buhay. At habang inaaral ko to, natutuwa akong isipin yung taas ng dignidad na ibinibigay ng Panginoon sa lahat ng kanyang mensahero. That we are just humble messengers ng gospel ng ating Panginoon. And yet, ang sabi niya na kapag tinanggap ng mga tao yung mensahero at yung mensahe na dinadala niya, ay tinatanggap din nila ang ating Panginoong Jesucristo. And yet, Christ is not only speaking sa mga preacher, sa mga missionary, sa mga pastors, pero ang kinakausap niya rin dito ay yung mga nakikinig, yung mga nag-host, yung mga tumutulong, yung mga taong nagbibigay, kahit isang maliit na baso ng malamig na tubig doon sa mga tagapagturo. In His name, ina-assure ng Panginoon na nire-record niya yung bawat isang bagay na ginagawa ng bawat isang taong nakikinig, tumutulong at sumusuporta sa ministeryo. And one day, the Lord will reward everyone. Amen. And this is a call for partnership. Bilang pastor ng maliit na iglesia na ito, want you to understand, hindi man tayo lahat tumatayo sa likod ng pulpito. Pero kaya niyong tumayo sa likod ng lahat ng taong naghahatid ng salita ng ating Panginoon. And in doing so, you are standing with Christ Himself. Ang unang punto. Sa verse 14, it gives us yung dignity ng pagiging isang mensahero ng ating Panginoon. Nalubat po yung laptop. Sabi doon, he that receiveth you, receiveth me. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. Na nung pinadala ng ating Panginoon yung kanyang mga disipulo, dinamitan niya yung kanyang mga disipulo ng isang misyon. At yung misyon na yun, taglay-taglay yung authority ng buong kalangitan. And this is a reminder for the preachers and the pastors and the missionaries and the messengers. We will never become teachers and teach the gospel para makakuha ng mga bagay galing sa ating iglesia. We do not preach for personal gain. Ambassador tayo ng hari ng kalangitan. Dala-dala natin yung mensahe ng hari. Dala-dala mo yung salita niya. Dapat makita sa buhay ng bawat isang mensahero yung selyo ng ating Panginoon na ito talagang taong to ay ating mensahero. At dinedeclare ng Panginoon sa buong mundo, tanggapin nyo yung mga mensahero. Buksan nyo yung tahanan nyo, yung bahay nyo, yung buhay nyo, tanggapin nyo sila at yung kanilang salita. Dahil pag ginawa nyo yun, tinatanggap nyo ang ating Panginoong Jesucristo at yung kanyang Ama na nagpadala sa Kanya. Now, as servants, as ministers, preachers, and pastors, we have to understand na sinasabi dito ng Panginoon, hindi lang ine-encourage yung mga tagapakinig, pero it is challenging us as messengers that we are representing Christ Himself. Kung bakit kailangan natin mag-aral ng matino, mamuhay ng tama, magturo ng maayos, dahil hindi pangalan natin ang daladala natin sa bawat isang linggo. Natatayo tayo sa pulpito kung hindi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. We have to be good messengers. We have to be good heralds of the gospel. Nakakahiya na kung saan hindi natin i-deliver ng tama yung mensahe ng ating Panginoon. When we herald, when we preach, when we give out the message, it is not to honor ourselves, but to honor the King.
Amen. Para sa mga nakikinig, bata man o matanda, sa bawat isang kaluluwa, when a gospel preacher enters your home, speaks from the pulpit, huwag niyo silang ipagtabuyan. It is not them speaking to you, it is Christ. Amen. And my prayer na sa bawat linggong tatayo ako o si Charles sa pulpitong ito, hindi kami yung nakikita nyo kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi poetic language yung ginamit ng Panginoon, literal. That if you receive my disciples, if you receive my messengers, you receive it me. Amen. But that is also a challenge sa ating mga tagapagturo. Nakikita ba sa atin yung identity ng ating Panginoong Hesukristo? Sa bawat isang preaching na itinuturo natin, si Kristo ba yung naririnig nila? We cannot expect the hearers to welcome us if they do not see Christ in us. At the same time, this encourages me. Kahit ang laking challenge nito, ang laki ring encouragement. Sino ba ako? I am just a humble worker of God's vineyard. Pero sa paanong paraan na minamagnify ng Panginoon yung pagkatao ko bilang pastor at preacher? Whether missionary ka, welcome po, pasok po kayo. Whether missionary ka, o pastor ka, o preacher ka lang, sa gaano kaliit na gawain, ang sarap isipin that you are being identified with Christ. That you bear yung authority ng ating Panginoong Hesukristo, and a warning for everyone to reject the messenger and his message is to reject Christ. But to welcome him is to welcome Christ sa buhay mo. And this truth should comfort us. Lalo na sa ating mga nagtuturo. Who cares if misunderstood ka ng mundo? Who cares kung dinedespise ka ng mundo? Who cares kung pinipersecute ka ng mundo? Christ stands with you. Amen. Amen. Pangalawa, you are not just representing Christ. You are representing God the Father who sent Christ. Anong sabi doon? He that receiveth me, receiveth him that sent me. Nandun yung chain of representation. You as a messenger represents Christ. Christ represents the Father. And now you represent yung highest throne sa kalangitan. Simply because nagtuturo ka. Amen. Isipin na yung pinakamababang disipulo ng ating Panginoon, pwede niyang i-representa sa buong mundo yung trono ng hari. Na nandito ka sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yung Panginoong Hesukristo nandito sa pangalan ng kanyang Ama. This is also a call sa lahat ng nakikinig. Maraming tao, they claim to honor God. But they reject Christ and they reject the messenger. Now, nawa ba ng bawat isang nandito that every act of kindness na gagawin nyo sa mensahero ng ating Panginoon at sa iglesia ng ating Panginoon, yung pagbubukas ng inyong tahanan, yung pagsuporta sa mga gospel work, yung pananalangin sa mga nagtuturo, you are not doing that to us. Ginagawa mo yun direkta sa ating Panginoon. Amen. Sa aming mga tagapagturo, nakakapagpalakas sa amin yung katotohanan na ito. Yung katotohanan na yung ginagawa ko, ano man kaliit o kalaki, binibigyang bigat ng Panginoon sa eternidad na ating kaharapin. Pangatlo, this is an encouragement for every servant. If you serve Christ, whether you preach o magtuturo ka lang sa mga bata,
Magwi-witness ka sa pamilya mo, sa kaibigan mo, magte-testify ka, i-share mo yung kaligtasan mo. You are not merely working for God. You are representing God Himself. Amen. Ang sarap isipin na yung kagitingan ng mga bagay na ginagawa ko, hindi dahil sa akin, pero dahil sa Diyos na nire-representa ng ating ministeryo. And this truth should keep us humble. Not because nasa iyo yung authority ng Panginoon ay lalaki na yung ulo natin bilang mga pastor at preacher at mga mananampalataya. This should keep us humble that it is not our words, it is not our opinion, it is not our lives, but Christ. Amen. Yung authority na meron tayo ay galing lang sa ating Panginoon. But at the same time, this makes rejection ng mundo less painful for us. Why? Ay, minsan, nasasaktan tayo pag hindi tayo pinagbubuksan ng bahay. Nasasaktan tayo